Babala po sa ating mga manonood. Hindi po layunin ng programang ito para siraan ang mga involved sa episode na ito. Pagkus, atin lamang sinasagot ang mga sinasabi nilang paninira sa Iglesia Katolika. Kasi lalaki ka eh. Nangangailangan ka ng nangangailangan ka talaga eh kung talaga ikaw ay tunay na lalaki. Maliban lang po si Kaborno. Pinaghilamos ko yung sariling ihi. Pinaghilamos ko yung sariling ihi. Pinaghilamos ko yung sariling ihi. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Ano mang tawag dyan? Di standard of lies. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Pakinggan natin muna ito kasi sabi niya yung topic talaga natin, Brother Gabriel, kung saan ba ito nagsimula itong bakit nagsagutan na, Brother Gabriel. Di ba yung Ezekiel 9:4? 9:4. Yes. Nagsimula Pakita natin, basahin nga natin, Brother Gabriel. Yes. Ezekiel 9:4. Ito yung ano niya. Pakita ko sa mas malaking screen, mga kapatid, para natin. Yan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangabubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Ayan, Brother Gabriel. Yung ginawa ni SLTV, tinuligsa niya sina Father Abe Arganyosa, Brother Gabriel. Kasi nga, nagbasa nga sila ng salin na yung nakasulat, yung tanda, imbis na tanda, cross yung nakalagay. Ngayon, nirefute natin kasi marami pong mga salin ng Biblia na yung nakalagay ay cross naman talaga, mga kaibigan. Tapos, kung titignan mo sa Hebrew text, yung tao, Brother Gabriel, isinalin yon na mark, tanda, ay yung tao na yon, Brother Gabriel, sa Hebrew alphabet, yan yung huling, I guess, yung huling letra sa Hebrew alphabet, yung tao, na ibig sabihin ay yung early Hebrew text, cross yun, mga kaibigan, cross yun, mga kapatid. Kaya sinasabi natin na tama yung salin na cross, hindi, yung tanda lang, actually, yung tanda, hindi cross. Ayan, no, sa ibang salin, no, yun, sa Coverdale Bible. Kagaya rin yung sa yung sa Tyndale Bible, mga ganun, mga kaibigan, ang daming mga sali na yun talaga nakalagay. Pero itong si SLTV, matigas ang ulo nito eh. Parang, ewan ko ba, aral daw kasi yan, Kaborno, hindi daw yan literal na cruise. Oo, aral daw yun, aral. Ngayon, Brother Gabriel, di ba sabi dyan, meron ng nagtatatak, Brother Gabriel, ito pakinggan, pansinin yung mabuti ito, mga kapatid. Dito nyo malalaman kung si SLTV ay mangangaral na sa Diyos o hindi. Kasi kung mangangaral ka sa Diyos, dapat consistent ka, Brother Gabriel. Ngayon, sabi dito sa talata, yung merong pong nagtatatak kung sa 9:3, ipakita, ayan, sabi dyan, nibutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus. Sino yung magtatatak? 9:3, basahin natin. 9:3, ayan. Sa sandaling iyo'y pumaitaas ang luwalhati ng Diyos ng Israel mula sa ibabaw ng mga kerubin na kinaroroonan niya patungo sa bungad ng bahay. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng linen na may sulatan at panulat. Naku, may sulatan at panulat pala, Kaborno. Ayan, so ibig sabihin, merong magtatatak. Yung magtatatak, 9:3 ng Ezekiel, isang tao, isang lalaki na nakadamit ng linen. Ngayon, Brother Gabriel, ayon kay SLTV, yung tatak daw ay aral ng Diyos. Tanong, sino ba itong lalaking nakadamit ng linen na ito ayon sa kanya? Dalawang version po ng sagot ni SLTV. Pakinggan ninyo yung isa, Brother Gabriel.
sino daw itong lalaking nakadamit ng linen ayon kay SLTV? Panoorin natin yung una, yung 03. Tingnan ninyo mga kapatid, how inconsistent Mr. SLTV is. Ano? Napa-English ako tuloy. O sige, habang ready na ba yan? Ezekiel chapter 36 verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Brother Gabriel. Yes, Ayan Brother Brother Gabriel may binabanggit dyan na espiritu. Tignan ninyo Ezekiel 36:27. Yung espiritu yung maglalagay sa loob ninyo. Yan ang nakasulat, Brother Gabriel. O, paano niya ininterpret? Pakinggan nyo. Pag ito'y iningatan mo, kaya kang baguhin, kapatid. Pero kung hindi mo itatak, itanim sa puso't isipan mo. Pero kung hindi mo itatak, itanim sa puso't isipan mo. Pero kung hindi mo itatak, itanim sa puso't isipan mo, hindi ka talaga mababago. Pero Brother kung Gabriel, hindi kung hindi mo itatak, anong ibig sabihin? Sino yung magtatatak? Lalabas yung Yung sarili tinatakan. natin. Halimbawa, Brother Gab, ikaw, no? Ikaw na yung tatatak ng aral ng Diyos sa sarili mo. Diba? Ganun yung ibig sabihin. Itatatak ko sa loob ko. Ikaw na yung magtatatak sa puso mo, sa isip mo. Ngayon, tanungin naman natin si SLTV. Tama ba yung sinabi niya yan? Pakinggan ninyo siya sa ikalawang video na ito. Pakinggan ninyo mga kapatid. yung tanong mo, papatunayan ko na kung ang isang tao na natatakan ng aral ni Kristo o aral ng Diyos ay hindi kaya baguhin, patutunayan ko sa iyo, kaya itong baguhin, kapatid. Sabi mo kasi, marami nga dyan, tinatatakan mo ng aral ng Diyos, hindi pa rin nagbabago. Kung ikaw ang magtatak, hindi mabago. Kung ikaw ang magtatak, hindi mabago. Kung ikaw ang magtatak, hindi mabago. Pero kung ang Diyos ang magtatak, babaguhin niya. Ayun. Yun pala ka. Ayun, brother. Di ba? Dalawang version 'yon, mga kababayan. Ano ang tawag nyo dyan? Di ba kontra-kontra aral yan, mga kaibigan? Pero kung hindi mo itatak, itanim sa puso't isipan mo. Pero kung hindi mo itatak, itanim sa puso't isipan mo. Pero kung hindi mo itatak, itanim sa puso't isipan mo. A few moments later. Kung ikaw ang magtatak, hindi mabago. 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 Magkaiba yan Dalawang magkaiba. Tandaan ninyo, mga kapatid. Meron pong mag-iba yung tinatakan, iba rin yung nagtatatak. Ezekiel 9:3. Yung tinatakan niya, yung nasa Jerusalem, 9:4 ng Ezekiel, Brother Gabriel. Tignan niyo sa 9:3, yung magtatatak, yung lalaki na nagdala ng sulatan at panulat. Yes. Sa 9:4, Brother Gabriel, Sa 9:4. sino ba yung tatatakan ng lalaki? Sino ba yung tatatakan ng lalaki? Di ba yung mga taga-Jerusalem? Opo, yung mga nagdadalamhati at umiiyak. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, yung nagtatatak at yung tatatakan, magkaiba po sila. So, talagang, alam nyo na, mga kaibigan, anong ibig sabihin nito? Sige, yan na muna siguro tayo, mga kaibigan.